Kampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Makulay na gabi sa ating mga nanonood. Ang kulay-kulay talaga ng politika natin ngayon, ha? Napakakulay, kakaiba. Pero tayo pure. Tayo pure tayo kasi naka-white. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Siyempre, kasama natin ngayong gabi ang ating abogada de Campanilla. Walang iba kundi si Attorney PG Galang. Attorney PG, Good evening. Good evening po sa lahat ng manonood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. Hello po. Sana po hindi kayo nagsasawa sa amin. Ay, hindi magsasawa. Alam mo bakit? Bakit? Kasi patuloy na nabubuhay, patuloy na may concerns. Ay, of course. So, actually, sana nga wala, no? Yung Oo nga. problema, no? Meron bang walang concerns? Meron din sigurong maliit, malaki, malaking-malaki. Feeling nila subjective ang Oh, concerns. bagay. Actually, you cannot, bakit yun eh? Yung kunyari, sasabihin mo, yung mga arguments na, ako may problema nga. Wala yan kasi ang problema ko ganito. Ang problema ng isa malaki para sa Correct. Hindi pare-parehas ang pagtanggap at pagsolusyon Yeah, ng oo, problema. yung parang- That's true. Yung mga arguments na, eto mahirap, bakit yung mga tao sa ganun kaya? Hindi ibig sabihin na kaya ng mga iba, pagtitiisin mo rin yun. Correct. Kaya tayong dalawa pure lang kami puti. Pero sila makulay. Mas gusto ko na maging puti, kaysa daanan ko yung mga pinagdadaan. Di ba? So anyway, sabi nga natin, ito na ang mga numerong pwede ninyong tawagan para kayo ay matulungan ni Attorney PG. Attorney Okay, PG! for those who have problems, mag-text lang kayo sa amin sa Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. You can also message us sa Facebook Messenger sa TBUP. Ayan. So ayan ha, wala nang rason para kayo ay hindi makapagtanong. Text kayo at kung gusto nyong makausap si Attorney PG, ayan, mag-text lang din kayo para matawagan kayo ng staff namin. Para kung sakali man na personal yung gustong makausap, pwede namin kayong tawagan habang tayo po ay ume-ere. Yes, kung gusto na ng phone pal. Yan. Ay, uso pa bang phone pal? Hindi ko alam, Tita G, panahon nila Tita G sa ni Direk. Pen pal pa din yan, pen pal. Sorry naman, Pen sorry. pal, Sorry tayo po. phone pal. Sa tingin ko kalahati na yung itsura mo ngayon dahil pilit sa akin si Direk. Kalahati na. So, eto na po ang ating first texter, si Ethan. Ay, si Ethan. Si Joy at si Ethan. Hello, love, goodbye. Okay. Ayun po yung pangalan dito. Tama, okay. Ethan ay 27 years old ng Manila City. Ang sabi niya, nakakita po ako ng crime scene at kumuha lang ako ng larawan bilang bystander nang hindi ako nakakaistorbo. Bigla akong sinita ng traffic enforcer at pinagbantaan na idadamay po ako sa krimen kapag hindi ko dinilit ang pictures. May karapatan po ba siyang gawin yon at may legal remedy po ba ako sa ganitong klaseng sitwasyon? Ay, magandang tanong to. Oo, kasi nga dami ngayon 'di ba yung mga Paano? man on the street na news reporters. So, Ay, paano nagva-viral kung walang kumukuha? yes, I know. Actually, as a general rule, kung ikaw itong kumuha ng pictures in public, that's in general okay lang yun kasi freedom of expression mo yun Kasi nga, lalo na if the crime scene is in the public space. Oo, kung kunwari aksidente. Oo. Kung may aksidente dito, huwag kayong dadaan. However, siyempre, we have to take into consideration also several other laws like Data privacy. data privacy, lalo na doon sa kunyari. So, mag-iingat lang tayo pag kumukuha tayo ng pictures ng ganyan. Kailangan walang diretsong mukha. Oo, kasi siyempre may biktima, 'di ba? Correct. Pangalawa, kung maselan yung picture, kung maselan, Oo, totoo yun. yan. Kunyari, yung mga private parts nila nandoon. Oo. So, kahit na masabihin mo ng patay yan, or kung hindi, kahit na hindi patay, kunyari na aksidente lang, di ba? O Oo. buhay pa, then meron pang voyeurism act yan, anti-voyeurism act. Kasi you cannot take pictures and disseminate of someone ng private parts nila, di ba? Okay. So, bawal rin yun. So, pero yung, as a general rule, yes, you can, but
wag ka na naman sabi naman hindi mo siya nakakaistorbo. Huwag ka naman lalampas dun sa police line. Bakit sabi nun dapat daw i-delete kasi idadamay daw siya? At Tama ba yun? tinatakot lang siya nun. Tinatakot lang siya. Kasi parang wala ka namang kinalaman dun sa krimen, bystander ka lang. Okay. Siguro ganito ha, sa lahat ho ng mga nakikinig sa atin, sabi ni attorney, mag-ingat. Yeah. Kasi kung tayo man yung nasa sitwasyon ng tao na yun, Huwag niyo i-close up, huwag niyo siguro ano niyo yung mukha. mukha. If it's only for, kasi public space yun eh. So, Correct. if it's public space, generally you can take pictures if you're in a public space. But, always ask for consent, lalo na kung mukha ng tao. Correct. Diba? It doesn't matter if they are nakaratay doon at lalo na they are incapable of giving consent. Correct. May tanong naman ako, kasi there are situations, katulad nito ha, last time I saw that, nakita ko yan sa isa sa mga social media, ang nangyari was, talagang sinagasaan nung isang driver, sa Commonwealth, naalala mo yun, sinagasaan niya lahat at wala siyang pakundanan na kumaliwa. So, ang daming nag-video sa kanya para mahuli siya. Oo. So, paano naman sa ganong klaseng sitwasyon? Pwede yun kasi nga it's not, ano naman eh, okay, it's part of freedom of expression eh. Okay. You can take pictures, you can express it kasi it's public. But if it is going to violate the privacy of others, but this one is committing a crime. May nakomit na crime to and continuous siyang Oo. commit ng crime. Kasi ganito That is yan, a ah. piece of evidence. When It you can are, be. when we say privacy, data privacy, or Yes. voyeurism, we always have that legal standard, expectation of privacy. Okay. So, when you, laging yun ang sinasabi sa mga batas, you are violating someone's privacy. But when you say, is it really? If there is an expectation of privacy doon sa ginagawa niya. Ikaw, kung siya, nasa Commonwealth siya, at siya'y pagewang-gewang, at alam naman niyang madaming taong nandoon, there is no expectation of privacy. It's not a private act. Okay, I Diba? got it. But for example, kung ikaw ay naaksidente at ikaw ay nakaratay sa daan in a position na yung masama yung itsura mo. Oo nga. Obviously, you have an expectation of privacy na huwag niyo naman akong kunan pag ganyan na ang itsura ko. Okay. O, sige. Eto na. Ay, ang ganda ng pangalan niyo. Winter. Winter, where we saw. Sana yun natutuon niyang pangalan. Winter, magandang gabi sa iyo ng Quezon City. Winter, ito bang totoong pangalan mo o alias? Arias lang po. Ay, sayang pa. Sayang. Sayang ng Winter. O nga, magpa-change of name ka na. Oh, winter. Pero alam mo, ayoko ng winter, gusto ko ng summer. Ay, ako rin. Hindi ako, mahina ang aking katawan sa sobrang lamig. Totoo ka dyan, di ba? O sige, dahil dyan, ang tanong ni Winter ay tungkol sa summer. Okay. Okay, Winter, anong tanong? Ma'am, meron po kasi akong problem sa isa kong kakilala po. Okay. Gusto ko po kasi malaman kung ano pong action team pwede kong gawin sa kanya. Ano ba problema natin? Ano ginawa niya? Meron po kasi, hotdog po. Ano? Ay, sandali lang. Medyo, Winter? Winter? Yes po. Oo. Medyo ilayo mo muna yung mouthpiece dun sa bibig mo. Tapos medyo hanap ka ng signal. Taas mo yung kamay mo, baka magka-signal ka. Pag hindi, dalawang kamay ang itaas mo, ha? Ayan. Okay na? Medyo pihit ka ng kaliwa konti. Tingnan natin. Kaya na yan. Ayan po. Ayan! Sabi ko sa'yo, tinaas ang kamay niyan eh. Pwede ka palang technician? Oo, technician ako eh. O, Pwede ka sige. technician. Okay, Winter, sabi mo para sa iyong kaibigan ito or kakilala. Anong problema? Sabi mo about kaibigan ng asawa mo? Di bali po yung bank ko kasi, pinsan ng attack ko. Sana. Doon yung irereklamo ko po sana, yung partner na particular po. Partner ng? Partner niya na girl. Apo. Okay. Reklamo yung Pinsan mo, Ah. boy. Pinsan ng asawa ko po. pinsan ng asawa niya may partner na girl. Ang gusto mo Yes po. reklamo yung partner na girl ng pinsan ng asawa mo. Ang galing, hilo-hilo ako, grabe. Linaw, sobrang linaw. Oo, yun yun. Basta yun na yan, si pinsan na girl, okay. Basta, ulitin natin. Yung asawa niya may pinsan. Yung pinsan merong partner na girl. Yun ang gusto. Yes po. Kasakay ng gusto. Ano ginawa ng partner na Okay, girl? anong ginawa? Ano po kasi, ang daming na po ginawang fake account po.
Ah. Tapos pinag-chat niya ako yung pino-post online sa TikTok, Instagram, Facebook. Bakit magkaaway Inaccuse kayo, niya ako. friend? Magkaaway No kayo, po. Winter? Opo. Bakit? Anong pinopost niya muna? Ang pino-post niya, daw yung reason kung bakit hiwalay sila nung partner niya, di ko po alam. Siya daw ang rason kung bakit naghiwalay. Bakit? Meron bang love triangle kang nakikita dito? Wala po kasi anong contact sa kanila dahil nga po pina-block niya ako sa asawa niya. Dahil malayo po yung location nila kung saan sila nakatira. So, nagtataka ka kung bakit ikaw ang sinisisi? Yes po. Ang dami niya po kasi fake account na ginagawa na pang-alam ko po yung gamit. Then pictures ko, kumukuha siya sa account ko. Tapos yun din po yung ginagamit niya pang chat sa akin, pang-post po ng mukha ko. So, well, actually, definitely, kung pinopost niya yung mukha mo, pinopost without your consent, violation niya ng data privacy tsaka ng cybercrime. Tsaka, di ba, identity theft yun? Ay, hindi naman niya ginagamit eh. Hindi na ginagamit eh. Inaakusahan niya. Inaakusahan ka niya eh. Oo. Pwede rin niyang cyber libel kasi inaakusahan ka niya. Nakapost pa ang iyong picture. Di ba? Anong pwede mo ipayo kay Winter? Winter, na-record mo ba lahat? As in, meron kang mga screenshots? Marami pa akong screenshot po. And you can definitely prove na siya yun. Kahit na fake account. Yes po. O, di, Yes po. handa ka na palang magreklamo. So, handa ka na magreklamo, oo. Ang problem ko po kasi hindi ko alam yung din yung exact location niya. Kaya hindi ko alam kung paano po ako magpa-file. Hindi daw niya alam kasi kung saan nagtatago yun or saan nakatira. Okay. Actually, magandang tanong yan. Kasi, Oo. okay, a crime, hindi mo dapat siyang ireklamo kung saan siya nakatira. Talaga? Oo. Gagawin niya? Ang krimen kasi, ang venue niyan is kung saan siya ginanap. Any of So, the elements. And Saan sa siya nangyari. Pilipinas siya eh. Kung sa Pilipinas yan, kung TikTok yan, any place. So, pwede niyan kung saan malapit sa'yo. So, example, Hmm. pwede ba siyang pumunta doon sa pinakamalapit sa kanya na Oh, police? kasi natanggap niya yung sa bahay niya nakita niya yung TikTok. Na siya yung ina-identify siya. So, and if that publication or if that kung ano man yung video na yan was nationwide, any place. Hindi, ang tanong ko, Mm. bakit hindi ba tatanungin ng police? Bakit siya lang ang pinipili mong tanungin? Baka hindi naman siya yan. Hindi, Walang yun ang- ganon. Kaya nga tatanong ko siya kung talaga bang mapapatunayan niya yung mga screenshot niya at sigurado siyang Yun ang gumagawa. Yes. Sure ka? sure raw siya, oo. Yes So, po. kung handa May ka mga ganon, names po kasi siyang ilalabas sa so, ang krimen naman kasi, okay, sometimes you really don't know eh, kasi lalo na kung mga kriminal nagtatago sa ibang pangalan, Oo. ibang identity. So, it's possible to find as long as they're identifiable. Okay. Kasi hahanapin nila ng mga pulis. Kumbaga, parang ang sasabihin nila, baka ito yung suspect ko. At least hindi na maghahanap yung police kung sino yung suspect. Yes, oo. So, mauna na doon mag-imbestiga. Yes, oo. So, simulan mo na lang yan. So, go to your, kung saan yung convenient sa'yo na police station, meron niyang PNP Cybercrime Desk dyan eh. Ayan, okay. Pwede ka nang magreklamo ng libel. Okay, nakuha mo, Yes, Winter. Winter. Okay. Yes po. Sige, Tanong niya kasi hindi niya alam kung nasaan. Para Para akala niya doon sa Oo nga. Hindi naman Oo, kailangan. parang, kumbaga, parang irereklamo niya, iniisip niya kasi, kailangan kong makuha yung address para mahuli siya. Hindi niya obligasyon yon. Hindi niya obligasyon. Oh. Hanapan mo sa pulis, so magreklamo ka na lang doon. Okay, sige. Ito naman, si Tristan ng Cavite City. Siya ay 32 years old. Nakatira po kami sa isang private subdivision na may deed of restrictions na residential use only ang mga lote. Mm. Uy, maganda to. Ngayon po ay may bagong may-ari na nagtayo ng resort sa loob mismo ng subdivision. Bukod po sa COA, may legal basis po ba kami bilang homeowners na nakatulog ata yung prompter? Oo, nawala. Ayan, homeowners para ireklamo ito. Oh yes. Oh yes. But aside from the HOA, so na-identify niya na yung HOA, no? Una-muna, for every title, pwede naman talagang magka-deed of restrictions eh. It's allowed na yung mga iba nga ba, yung single family use only. Yes. Ano may iba mga naman ganun. for May mga rules and regulations. Yes. So your HOA can have those.
So yes, pwede ka magreklamo sa HOA. But other than HOA, saan ka pwedeng pumunta? Una, ang mga subdivisions kasi is classified by your LGU as residential. So ibig sabihin, kahit sa LGU, kung saan ba siya, Cavite, sa Cavite. Edivac siya. So kahit sa sa mga LGUs nyo, for them, kung residential yan, bawal mag-commercial dyan. So, ibig sabihin ba niyan, may tatanong naman ako sa'yo, ibig bang sabihin kung i-Airbnb ang bahay, bawal din? Technically, yes. Kasi nga, it's a business already. Pero madami naman kasing may mga HOAs na ayaw yon. O syempre, Oo, ano yan eh, oo. security hazard. Oh, lalo na sa ibang mga condominiums, 'di ba, yung mga units, may Airbnb. Alam mo, sayang. Bakit? Balak kong may Airbnb yung bahay ni Derek. Ay! Sige nga. Derek alam na you di ba? Ang ganda ng bahay ni Derek. Ay, hindi ba ako nakakapunta? Buti ka pa. Hindi, nakita ko lang sa picture. Ay, sige, sige. Hindi, So, imagine ko lang. Okay. So, LGU. Pangalawa, padalhin sa DSUD kung kunyari yung Magre-reklamo ka. at saka padalhin sa barangay kasi kung nadudulot siya ng perwisyo, maingay. Ano yung HSAC? Anong difference? Ano yung home? Home share. HSAC, I think that's the Home settlement. that is okay, alam ko na yung HSAC. Wag mo na panuhin. It's under the SUD. Yun din. Yun yung parang anong paisa- difference nila ang dalawa? Hindi, the SUD is the department. Yes. HSAC is the adjudication division nila. Oh, so pwede ka magreklamo sa DSUD, pwede ka rin magreklamo. Pag nagreklamo ka sa DSUD, dadalhin ka rin nila sa HSAC. Ganun yun. Nadalhin kayo. Yung division niya. Oo, that's their adjudication center. Kumbaga, Got it. kahit pag meron ng reklamo, it's sa HSAC ka idadalhin ng but it's still under the SUD. Correct. Okay. So, yun alam mo na. Alam mo na. So, eto naman, ayun, layo. Si Lisa ay 28 years old ng Iloilo City. Ang kanyang tanong ay, may kakilala po akong mahilig mag-ipon ng nag-iisang domination ng pera. Halimbawa, 200 bills. At hindi niya po ito ginagastos. Curious lang po ako, may legal issues po ba sa ganitong gawain? O makakaapekto po pa ito sa circulation ng pera? Ang alam ko, ang barya. Barya, bawal. Bawal ka mag-ipon ng barya. Kasi yung mga alkansya nga dati, bawal din. Bawal ka sa BSP kasi may coin shortage tayo eh. So, so bawal mag-ipon ng barya. Pero paano kaya ma-check yun, Di ba? Yung- Pero ang alam mo, mga friends, Oh, anong pangalan niya, friend? oh. Anong pangalan ni Pero sagutin ko muna to. Oh, Hindi sige. bawal yun. Hindi bawal. Hindi bawal yan yung mag-ipon siya para kumbaga collector. Oo. Okay lang yan. Bawal. Oo, ang problema lang niya is that, una, wag na i-deface. Kasi ang bawal is to deface money eh. What do you mean by deface? Meaning, susulatan mo or yung Punite. Oo, ganun, bawal yan. Ay, di ba naalala mo nga yung coin na 20? Ano ginagawa? Naalala mo, merong nangyari. Ay, parang kasi binutasan diba, nila. binutas nila, ginagamit nila sa ornaments, yung sa sing-sing. Yung, di ba, gold? Ayan, mas bawal yun. Yun. Sisita sila ng BSP. Yun, Oo. bawal yun. Ito, okay lang niya siyang mangolekta. Ang problema, kung kinukolekta na yan, at tapos biglang, 200, i-demonetize yan. Anong ibig sabihin nun? Demonetize, ibig sabihin hindi na siya gagawing legal tender. Ito na naman ako. Wala na sa sirkulasyon. Wala siya sa kurso, hindi siya tatanggapin bilang pera. So, magiging na lang yan, palamuti sa kanya. Haba. Oo. Nung isang beses nakita ko na naman sa news. Oo. Ang dami niyang ipon. Oh. Ipon lang siya ng ipon ng pera. Pasok siya pa. Hindi niya nakita. Wala na. Hindi na pwede. Oh, di ba naalala mo dati, meron tayo yung 5 peso bill Yes! na kulay green. Pati Tapos, 10 pesos. na kulay brown. Na kulay brown. Inagutan ni Tita Gia, sigurado. Kahit 2 piso, di ba, kulay blue. Ay, Inagutan talaga ni Tita Gian. O, di wala na yun. But, so hindi mo yan pwedeng ipambayad na dahil yung tatanggapin ayun yan. nga. May remedy ka do? Ano? Kaya buta ka ng BSP. Makiusap ka? Hindi, ibibigay mo yung 2 pesos. Papalitan na ng barya. Ganun Eh, nga. paano kung marami? O, yun na nga. Kaya nga 200, parang baka inaasahan niya na magiging i-demonetize. Tapos parang collector's item. Hindi, minsan kasi, totoo yan hindi alam ng karamihan. Na ang pera po, minsan, hindi na nagagamit at hindi na po pwedeng gastos. O wag mo na, example, kung meron ka pa rin 2 pesos na yung blue, nakakatawa ka kung biglang ipambabayad mo yun, di ba?
Hindi. At saka, Hindi ano hindi tatanggapin yun. Yun. Pero meron ka pa bang remedyo? Meron naman, punta ka nga ng BSB, pakita mo yun, baka sakaling palitan nila ng ₱2. baka sakali, pero hindi sure. Hindi pa sure, di ako sure diyan, pero kasi dati 'di ba kunyari kung sira yung ₱100 Pwedeng mo, palitan pag puwedeng ano palitan pa. nila, oo, ano. Pagka puwede pa sa sirkulasyon. Ah. Ang sinasabi po namin dito minsan sa kakaipon natin, nakakalimutan natin, minsan may mga natutuwa Baka kasi for them, the value is yung maging collector's item siya. I Meron doubt it. tayo Meron akong nakita sa news, eh. Talagang ipon siya ng ipon hanggang sa sabi niya, "Hay, hindi na pala puwedeng gamitin." oo, gastusin Ano niyo na yan. mangyayari? Kung hindi, mag-keep lang kayo ng isa o dalawa. Sino ba yung nasa face ng 200? Bakit niya kaya gustong 200? Si GMA Days ba yun? bihira na ngayon ng 200. Oo nga, si GMA bang nasa 200? Ay, Press parang GMA. ano ba ito, quiz game ba ito? Oo nga, saan tayo? K-chess tayo ngayon. Sino ang nasa mukha? Si GMA nga. Hindi, yung daddy niya. Daddy. Ano kaya, wala namang buzz. Hindi kasi bihira nga ang may 200. Oo nga, bihira nga siya. Kahit ako po nakakita na, natutuwa kayo kung gastos hindi kasi may isa ko lang makita. Correct, di ba? Okay. Para pa kunti-kunti na yung pera, yung 20, dati papel, naging ano na lang. Alam mo, malay mo sa 100, bari pagliit ng value ng pera natin, baka yung 200 maging barya na rin yun. Exactly. Mag-tiis sila ng coin. That will be the day. OMG. Wala pa 100, di ba? Si Adrian naman, siya ay 34 years old ng Rizal. Ang sabi niya, may anak po ako sa ex-partner ko. Hindi po kami kasal. At kahit nagbibigay po ako ng suporta, halos hindi ko na po siya nakikita at nakakausap. Nasa lolo at lola po ata ang bata ngayon at may concern po ako sa kalagayan niya. May karapatan po ba akong humingi ng visitation rights or mag-take ng legal action para masigurong maayos ang kalagayan ng anak ko? Ay, tuwa ako sa kanya. O, babae ba siya, lalaki? Babae siya sa si Aris. Adrian, lalaki. Sabi ko nga, Adrian. Lalaki. Ako nakakuha yung araw. Oo nga. So, siya ang daddy. Siya ang tatay. Oo, tatay. Illegitimate child. Oo. No? Yes, you have, if it's an acknowledged child, mukhang acknowledged child. Oo. 'Di ba? Dalawa ang pwedeng hingan, dalawa ang usually rights and obligations. Yes. One is the obligation to give support, which I think he's doing. Yes. And then, so he wants to know if he has visitation rights. Yes. Nagbago na yan, even though he doesn't have sole parental authority kasi hindi naman siya kasi ba yun, di ba? If it's an illegitimate child, sole parental authority is with the mother. Okay. But the biological father Yes. of an acknowledged child has the right to visitation. Ang tanong, Mhm. bakit nasa lolo at lola? Hindi ba pwede dun sa nanay? Baka Kung sakali. madaming ganyan, baka nagtatrabaho sa ibang bansa. Eksakto lang. May tanong ako, siya naman ang biological father. Wala ba siyang karapatan na makuha niya yung anak niya? Hindi nga kasi hindi sila kasal eh. Paano ko pinababayaan? Although yun ang kailangan niyang patunayan na unfit mother. Example lang, laging wala. Kunwari, OFW nga, sabihin na natin, kahit na nagpapadala siya ng pera, ang problema, yung nag-aalaga, matanda ng dalawa, lolo at lola. Well, he has to prove all those things. So, hindi automatic. Pero, hindi porket nasa lola, sa kanya na. Kasi, he has to prove a lot of things. Kasi nga, pag illegitimate, sole parental authority and custody is with the mother. So, Okay. you have to prove na unfit or best interest of the child is in danger or walang nag-aalaga. Medyo masalimuot yun. Pero at saka, well, sa totoo lang, kahit naman po nasa bahay ninyo yung mga bata, kung hindi nyo rin naman talaga hinaalagaan, may problema rin yun. Yes. Kailangan ng mga bata ng alaga. Okay? Anyway, tingnan nyo nga naman, sabi niya closing. Akala mo hindi magko-close. Closing niya, alam ko, no? Okay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At syempre, gusto kong batiin ang aking Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro at Look at My Phone. Oo nga, nabati anong isang araw. Hindi ko nga napansin binati pala. Look at my phone. Kaya naman, nagpagawa pa It's talaga. so cute. Bakit hindi mga anak mo, mga aso mo talaga yung nilagay Ay, mo hindi, dyan? ako nandito rin. Ah, Pero okay. nandun sila sa side. Alam mo, Kasi kasi mga phones nila. wala yung mga anak ni Maring mga tao wala kayo. Alam mo bakit? Bakit? Kasi may mga jowaers na yun na nasa phone nila. Okay, so gumagamit Sabi ko, ka. asan si mami? So, Ay, siya naman. Nandun sa pinakadulo. gantihan lang pala. Galing. Gantihan lang pala. Hindi, of course.
Kanya-kanya na sila ng buhay, hindi tayo Ayan. pwedeng mangialam. Magandang topic 'yan. Totoo yan. Actually, the art of letting go. Actually, okay yun. Yes, that's very true. Ay, sa susunod na topic natin 'yan. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogado de Campanilla, si Attorney PG. Bye-bye! Hanggang sa muli po. Bye.